Alam po ninyo kabayan, napansin po ng inyong lingkod, sa tingin ko po ay parang wala pang ginagawang paghahanda ang mga kinaukulan ukol sa tinatawag na Super El Nino. Alam po ninyo, itong Super El Nino kabayan ay pinag-uukulan po ng pansin ng mga dalubhasa sa iba't ibang bahagi po ng daigdig sapagkat ito'y malubhang makakaapekto kabayan sa kabuhayan ng maraming bansa sa buong daigdig kabayan ko. Ito'y dapat na pag-ukulan po ng pansin ng ating pamahalaan sapagkat marami po ang masasalanta sa kanilang kabuhayan kabayan. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-share po, paki-like po at subscribe po ang ating post sa araw na ito para mas marami ang marating kabayan. Alam nyo, ayon po sa mga dalubhasa talagang matinding tag-init ang expected before the end of the year. Sabi nga po nung isang dalubhasang nakuha ko sa internet kabayan, maybe before the end of this year, sa buwan po ng Nobyembre, maaaring lumala ang Super El Nino. At ito po ay matinding tag-init ang inaasahan po. At sa agrikultura kabayan, dito po sa ating bansa, in particular, we call that time of the year the palagad season, na kung saan sahod ulan po. Ang asa po ng mga magsasaka ay ang patak po ng ulan, ang bagsak po ng ulan. Sapagkat sa pagtatanim po nila kabayan, rain-fed areas po ang pinag-uukulan ng pansin kabayan ko. Ewan ko kung ako po ay na tama o nagkakamali. Halos depende po sa ulan ang mga taniman po. Ang mga taniman, pero kung meron pong El Nino kabayan, malaking problema po ito sa ating mga sakahan kabayan ko. At sinasabing with or without the El Nino, dapat na gumawa na ng plano ang ating pamahalaan para po sa taong kasalukuyan at sa mga papasok na taon. Importante, bigyan po ng atensyon ang availability ng tubig para sa sakahan kabayan sapagkat production po ng pagkain ang ating iniisip. At the rate things are moving, there seems to be no effort in this direction. Like I mentioned before in the early days, maraming mga bansa ang nagbubuo po ng mga dams, imbakan po ng tubig kabayan in many areas. And in others, water pipelines naman po upang ito po ay makapagbigay ng tubig sa lahat po ng mga nangangailangan, lalo na sa produksyon ng pagkain kabayan for their crops. Experts say that the fish habitats in the seas are likely to be affected by too much heat. Masyadong mainit kabayan. At nakita po natin na ito po ay makapagbibigay po ng problema sa lahat po ng mga kinaukulan sapagkat kapag po nag-init, nalulusaw po yung parang nalulusaw yung kanilang mga pinaglalagakan ng kanilang mga similya. Ito po yung ating mga yung mga nasa ilalim po ng dagat kabayan, At ito po kapag nagkaroon ng problema, lumalayo po ang mga isda at nagpupunta sa mga malalalim na bahagi ng karagatan kabayan, driving fishes to deeper part of the ocean. Dito, baka makatulong ang pagbuo ng mga pangisdaan para po sa alagaan ng mga isdang magagamit sa panahon ng nasabing El Nino kabayan o panahon ng tag-init. Hindi pa natin naisasama rito ang tubig na kailangan naman ng ating mga pamayanan. Siyempre, kailangan po ng ating mga pamayanan ang tubig sa pang-araw-araw na pangangailangan sa kanilang kabuhayan. Kabayan, ang mga paraang ito ay ilan lamang sa mga dapat na gawin ng mga kinaukulan. Ang pagkilos ay dapat ngayon na. This is the time for us to move, kabayan. Procrastination is a bad habit, kabayan ko. Parang nag-iisip pa kung gagawin o matatagalan pa pag nag-iisip, nagpa-procrastinate, kabayan ko. Unang panahon na kung saan tayo ay makapagbibigay ng pansin kapag ito po kabayan ay ating pong pinag-ukulan po ng ating panahon at ng ating mga kakayahan kabayan. Nananawagan po ang ating palatuntunan sa mga kinaukulan kagaya po ng Department of Agriculture at lahat po ng sangay ng ating pamahalaan. Na kung saan kabayan ay makatutulong po tayo sa pangangailangan natin sa ating kabuhayan at ng ating lahat ng mga pamayanan dito po sa Pilipinas.
Alam nyo, noong mga panahon na ito po'y nangyari, 1877, kung hindi ako nagkakamali, kabayan, milyong katao ang nasawi, kabayan ko. Huwag naman sanang maulit ito at nananalangin tayo, kabayan ko, na sana ito pong Super El Nino na ating pong binabanggit, sana naman ay huwag mangyari. Pagpalainawa tayo ng ating Panginoon, kabayan.